Nakatayo ako sa gitna ng siksikang daloy ng mga tao sa NAE Terminal 3. Habang ang aking mga braso ay nanginginig na sa bigat ng 3 taong gulang kong anak na si Andres. Ang init ng kanyang lagnat ay tumatago sa manipis kong blusa, tila isang babala ng panganib. Ngunit mas pinili kong ituon ang paningin sa pinto ng arrival area. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang bote ng malamig na mineral water at ang paboritong sandwich ni Marco. Umaasang ang pagod niya mula sa Singapore ay mapapawi ng aking simpleng pag-aalaga. Sabi ko naman sa'yo, Mom, she is just a temporary burden. Look at her. Mukha siyang katulong na naligaw rito sa airport sa suot niyang kupasing t-shirt at tsinelas. Nakakahiya. Ang boses na iyon ni Marco ay tumama sa aking pandinig gaya ng isang kidlat sa gitna ng tirik na araw. Huminto ang mundo ko. 5 hakbang ang layo sa akin. Nakatayo ang aking asawa, suot ang kanyang mamahaling Hugo Boss na suit, habang nakaangkla sa kanyang braso ang isang babaeng tila hinulma sa pabalat ng isang fashion magazine. Sa likod nila ay ang aking biyenan, si Donna Esmeralda, na may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. "You're right, anak," sagot ni Doña Esmeralda. Ang kanyang tinig ay puno ng put na hindi man lang itinago. "I don't know why you even married this province girl. But don't worry. Ngayong narito na si Bianca, we can finally flush the trash out of our lives." Lalapit sana ako. Akmang ibibigay ang tubig dahil nakita kong tuyo ang labi ni Marco. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ay isang makapal na folder ang ibinato niya sa aking dibdib. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng aking mundo. "Pirirmahan mo ang divorce papers na yan, Nalaya." Malamig na utos ni Marco. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitingnan ako ng may pagmamahal, ngayon ay puno na ng pandidiri. "Bianca is the daughter of one of our biggest shareholders in Aero Empire. She is the one I need to climb the corporate ladder, not a pathetic housewife like you who can't even dress herself properly." Marco, ang anak mo. Ang tanging lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Itinaas ko ng bahagya si Andres, na ngayon ay humalinghing sa sakit. He's sick. Kailangan niya ng surgery. Ang perang itinabi natin, isang matunog na tawa ang kumawala kay Bianca. Ang kanyang kamay na may suot na dambuhalang brilyanteng singsing ay humaplos sa dibdib ni Marco. "Oh, that money? Ginamit na ni Marco para pambili ng engagement ring ko, honey. Don't be so dramatic. Marami namang charity ward sa labas. Doon mo dalhin ang batang yan." "Huwag mong gamitin ang bata para makuha ang awa ko, Nalaya." Pagpapatuloy ni Marco habang inaayos ang kanyang kurbata. "You are a stain on my reputation. VP na ako ng Aero Empire. I need a queen, not a maid. Now pick up those papers, sign them, and disappear. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka pa ng security palabas ng airport na ito." Sa sandaling iyon, may kung anong gumuho sa loob ko. Ngunit hindi ito ang guho ng isang talunan. Ito ay ang pagguho ng isang pader na matagal ko nang itinayo para protektahan ang mga taong ito. Ang init ng lagnat ni Andres ay tila lumipat sa aking sistema, naging isang malamig na apoy na gumagapang sa aking mga ugat. Tumiin ako sa paligid. Ang mga tao ay nagsisimula ng magbulungan, ang iba ay kumukuha ng video. Nakita ko ang mapang-aping titig ni Doña Esmeralda at ang mapanuyang ngiti ni Bianca. Sinasakal nila ako sa isang sulok na akala nila ay wala akong takas. Akala nila ay ang mahirap na babaeng taga-probinsya ang kaharap nila. Isang malalim na hininga ang kinuha ko. Sa loob ng 4 na taon, itinago ko ang aking tunay na pangalan. Isinakripisyo ko ang aking korona para sa lalaking akala ko ay titingin sa aking kaluluwa sa halip na sa aking bank account. Ngunit ang pag-ibig ay isang bulag na eksperimento. At ngayon, ang resulta ay nasa harap ko na. Isang lason. Dahan-dahan kong ibinaba si Andres sa isang bench sa tabi ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, pinunasan ko ang pawis sa aking noo at tumayo ng tuwid. Ang aking balikat na dati ay laging nakayuko dahil sa bigat ng gawaing bahay ay biglang nanigas sa otoridad. "Marco?" Tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay tuyo, matalas,
at kasing lamig ng hangin sa loob ng cockpit ng isang eroplano. Ano na naman? Pirmada na ba? Naiiritang tanong niya. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Isang tingin na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 4 na taon. Isang tingin na tanging ang isang babaeng nagmamay-ari ng bilyong-bilyong dolyar ang makakapagbigay. Bahagya ako no umiti. Isagniting kasing talim ng labaha. You talk about Aero Empire as if you own the sky, Marco. Sabi ko, ang bawat salita ay binibitawan ko ng may diin. Ngunit nakalimutan mo yata ang isang mahalagang tuntunin sa paglipad. Never insult the person who owns the runway you're landing on. Kinuha ko ang aking luma at kupasing bag. Mula sa loob nito, inilabas ko ang isang gintong card na may tatak ng isang agila. Ang simbolo na tanging ang pinakamataas na pinuno ng Aero Empire ang meron. Hindi ko ito ipinakita sa kanya. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Sofia? Sabi ko sa kabilang linya, habang ang mga mata ko ay nananatiling nakapako sa nagugulahang mukha ni Marco. Activate Project Icarus. I want Marco Valderrama and the entire Valderrama family blacklisted from every flight, every bank, and every property under my name. Now. Bago pa makasagot si Marco, tumalikod na ako. Binuhat ko muli si Andres. Hindi ko pinulot ang divorce papers. Hinayaan ko itong tapakan ng mga dumaraang pasahero. Nalia! Ano bang pinagsasabi mong baliw ka? Bumalik ka rito! Sigaw ni Doña Esmeralda. Ngunit hindi ko na siya nilingon. Sa paghakbang ko palayo, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking relo. Isang notification mula sa security team ng NAIA ang lumabas. 5 lalaking naka-uniforme ng pang-elite na ani. Disturbo ang mabilis na naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Marco. Huminto ako saglit sa may pinto ng VIP exit. Narinig ko ang malakas na boses ng head security na bumasag sa katahimikan ng SARSA. Mr. Marco Valderrama, you are being escorted out of this premises. Your employment has been terminated effective immediately by the orders of the chairwoman. Nanatili akong tahimik. Ang katahimikan ko ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang bawat hakbang ko palayo sa departure area ay tila isang pagbaklas ng mga kadenang 4 na taon kong isinuot. Hindi ako lumingon. Alam ko ang hitsura ni Marco sa mga sandaling ito. Ang kanyang panga ay tiyak na nakalawit. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. At ang kanyang yabang ay dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng kahihiyan. Ang tunog ng mga yabag ng ani, disturbo na pumapalibot sa kanila ay sapat na musika para sa aking pandinig. Sa labas ng VIP exit, isang itim na Rolls-Royce Cullinan ang naghihintay. Ang makina nito ay naglalabas ng isang mahina at dekalidad na haging na tila isang nagngangalit na hayop na naka-standby. Agad na bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng sadong puting blazer at salaming itim. Si Attorney Sofia. Madam, everything is in place. Bungad niya. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. Eksakto sa parang gusto ko. Andres first, Sofia. Call the medical director of St. Jude's. I want the presidential suite ready and the best surgeons on standby. Ayoko may magkamali. Utos ko habang maengat kong isinasakay si Andres sa loob ng sasakyan. Ang lamig ng aircon ay tila humahaplo sa nagbabagang balat ng aking anak. Nagawa ko na, madam. Ang surgical team ay naghihintay na sa inyo. Project Icarus is also 80% complete. Ang lahat ng joint accounts, credit lines, at maging ang mga assets na nasa pangalan ni Marco Valderrama ay kasalukuyan ng sumasailalim sa internal audit freeze. Ulat ni Sofia habang ang sasakyan ay mabilis na humahagsurat palayo sa paliparan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay naglalabo-labo dahil sa bilis ng aming takbo. Sa loob ng 4 na taon, ang mga ilaw na ito ay simbolo ng aking pag-asa na magkakaroon kami ng masayang pamilya. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tila mga mata ng isang mapanirang gubat na handang lamunin ang sinumang mahina. Madam, regarding sa singsing ni Bianca, panimula ni Sofia. Hayaan mo siyang magsaya sa brilyanteng yon sa loob ng ilang oras? Putol ko sa kanya.
Ang aking tinig ay kasing talim ng yelo. It's a stolen gift from a sinking man. Mas masakit mawalan kapag naramdaman mo nang nasa iyo na ang lahat. Nakarating kami sa ospital sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mga doktor at nurse ay naghihintay na sa bukana, tila isang hukbo na handang sumabak sa giyera. Sa sandaling mailipat si Andres sa isang stretcher, naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga bisig. Doon ko lamang napansin ang bahid ng dugo sa aking blusa. Dugo mula sa gasgas ni Andres nang aksidente siyang masagi ni Marco sa gitna ng kaguluhan kanina. Pumasok ako sa isang pribadong banyo sa suite habang inihahanda ang aking anak sa loob ng operating room. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang nalyaya na nagluluto ng sinigang para sa isang pamilyang hindi marunong magpasalamat. Ang buhok ko ay bahagyang gulo. Ang aking t-shirt ay kupas. Ngunit ang aking mga mata ay nagninining sa isang kakaibang uri ng liwanag. Dahan-dahan kong inabot ang aking kaliwang kamay. Ang simpleng wedding ring na binili namin sa isang maliit na tindahan sa probinsya ay tila isang lason na humihigpit sa aking daliri. Pinilit ko itong alisin. Masakit. Tila ba ayaw nitong bumitaw? Gaya ng pilit kong pagkapit sa isang patay na relasyon? Ngunit sa isang malakas na hila, natanggal ito. Tumingin ako sa puting ceramic na lababo. Walang pag-aalinlangan kong binitiwan ng singsing. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa porselana ay maikli at pinal, bago ito tuluyang nilamon ng agos ng tubig patungo sa imburnal. Iyon na ang huling bakas ng aking pagiging asawa ni Marco. Samantala, sa isang eksklusibong steakhouse, hindi kalayuan sa paliparan, pilit na ibinabalik ni Marco ang kanyang danggal. I'm telling you, Bianca, Mom, that woman is just bluffing. Isang drama queen lang yon. Siguro ay nagnakaw siya ng card o may nakuhang kung anong koneksyon sa kung saang basurahan. Bulyaw ni Marco, habang mabilis na nilalagok ang isang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa galit at takot na hindi niya maamin. Of course, darling, haplos ni Bianca sa kanyang braso, habang hinihimas ang kanyang bagong singsing. She's pathetic. Security will handle her. For now, let's celebrate your promotion and our engagement. Order the most expensive Wagyu, Marco. I'm starving. That's my girl, nakangising sagot ni Marco. Pilit na itinatago ang kaba. Waiter! Another bottle of Petrus 1945. At dalhin niyo rito ang pinakamalaking steak na meron kayo. Maging si Doña Esmeralda ay abala sa pagpili ng mga mamahaling dessert. Tila ba nakalimutan na ang apong nag-aagaw buhay sa ospital? Sa kanilang isip, ang mundo ay umiikot pa rin sa kanilang mga palad. Matapos ang isang marangyang hapunan na umabot sa mahigit 200,000 piso, mayabang na inilabas ni Marco ang kanyang Black Platinum Card. Ibinigay niya ito sa waiter nang hindi man lang tinitingnan, ang kanyang atensyon ay nasa dibdib ni Bianca. Sir, excuse me. Ang malambot na boses ng waiter ay bumasag sa kanilang tawanan makalipas ang ilang minuto. What is it? Just swipe it and give me the receipt. Inis na sagot ni Marco. I'm sorry, sir, but the transaction was declined. System error. Account terminated and reported as stolen. Magalang na paliwanag ng waiter. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng bahagyang pagduda. Napatayo si Marco. What? Impossible! Try it again. Baka sira ang terminal nyo. Do you know who I am? I am the VP of Aero Empire. Sinubukan na po namin sa 3 magkakaibang terminal, sir. Pareho pa rin ang lumalabas. Pati po ang inyong secondary cards, rejected na rin po lahat. Dagdag ng waiter. At sa pagkakataong ito, lumapit na rin ang restaurant manager kasama ang 2 bouncer. Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga ibang customer ay nagsimula ng tumingin at magbulungan. Ang mukha ni Bianca ay namula sa kahihiyan habang si Donna Esmeralda ay nagsimulang mag-eskandalo. Hindi niyo ba kilala ang anak ko? This is a mistake. Tawagan niyo ang bangko. Sigaw ng matanda. Sir, ang boses ng manager ay naging malamig. Mayroon din po kaming natanggap na fax mula sa inyong kumpanya.
Your corporate identity has been flagged. Mangyaring bayaran niyo po ang bill sa ibang paraan o mapipilitan kaming tumawag ng pulis. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinakalkal ang kanyang wallet. Ngunit alam niya sa loob niya, ang bawat card na hawak niya ay konektado sa pangalang Nalaya Valderrama. O mas kilala na ngayon sa mundo ng negosyo bilang si Nalaya Ero. Sa kabilang dako, sa loob ng ospital, kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang real-time notification ng bawat pag-reject sa mga transaction ni Marco. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. The show is just beginning, Marco, bulong ko sa hangin. And this time, there are no emergency exits. Biglang bumukas ang pinto ng suite at pumasok si Sofia. Ang kanyang muka ay may kakaibang seryosong ekspresyon. Madam, may problema tayo. Bianca's father just called. He's threatening to use his shares to block your leadership in the board meeting tomorrow. At balak nilang gamitin ang custody ni Andres laban sa inyo. Ang aking mahinahong disposisyon ay tila naging isang nagnangalit na bagyo. He wants to play dirty? Then give him the mud. Sofia, ilabas mo ang file tungkol sa mga offshore accounts ni Mr. Silverio. I want him neutralized before sunrise. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo ng ospital. Malapit sa bintana kung saan tanaw ang abalang kalsada ng Maynila. Ang malamig na liwanag ng buwan ay tumatama sa aking mukha. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa aking kalooban. Hawak ko ang aking cellphone, pinapanood sa isang hidden live stream ang nangyayari sa loob ng restaurant. Nakita ko kung paano mamula ang mukha ni Marco habang pinalilibutan siya ng mga bouncer. Ang kanyang dating maangas na tindig ay tila isang kandilang mabilis na natutunaw. Marco, do something! This is so embarrassing! Lahat ng tao ay nakatingin sa atin. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa stream, puno ng iritasyon sa halip na pag-aalala. I don't know what happened, Bianca. Baka may glitch lang sa bangko. Mom, do you have your purse? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. Anak, alam mo namang wala akong dalang cash at ang card ko ay extension lang ng sayo. Sagot ni Donna Esmeralda na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mukha gamit ang kanyang mamahaling Hermes na bag. Doon ko ipinasiya na tapusin na ang kanilang pagdurusa sa loob ng restaurant. Ngunit sa para ang mas masakit. Mabilis akong nag-type ng mensahe kay Sofia. Makalipas ang ilang sandali, nakita ko sa screen ang paglapit ng manager kay Marco. Sir, may tumawag po sa amin. Ang inyong bill ay bayad na ng isang anonymous donor. Pero kailangan niyo na pong lisanin ang lugar na ito. Ngayon din. Ang anonymous donor na iyon ay wala iba, kundi ang isa sa aking mga holding companies. Hindi ko sila tinulungan dahil sa awa. Tinulungan ko sila dahil gusto kong maramdaman nila ang utang na loob sa isang taong hindi nila kilala, bago ko sila itapon sa mas malalim na hukay. Lumabas sina Marco sa restaurant na parang mga basang sisiw. Ngunit bago pa sila makarating sa parking lot, lumakad ako palabas ng anino ng isang malapit na post sa gilid ng gusali. Suot ko ang isang itim na trench coat na gawa sa seda, ang aking buhok ay maayos ng nakapusod, at ang aking tindig ay malayo sa babaeng probinsyana na iniwan nila sa airport kanina. Napatigil si Marco nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nalaya? Anong ginagawa mo rito? Paano ka... Hindi ko siya hinayaang makatapos. Tiningnan ko sila isa-isa nang may hihintong tingin. Ang aking mga mata ay dumapo sa brilyanteng singsing sa daliri ni Bianca. Ang ganda ng singsing mo, Bianca? Sabi ko ang aking boses ay malambot, ngunit may talim na hindi maitatago. Sayang lang, dahil ang brilyanteng yan ay binili gamit ang pera na dapat ay pambili ng gamot ng anak ko. Inaasahan ko na itatago mo yan ng mabuti, dahil hindi na magtatagal ang kinang yan. You! Ikaw ang may gawa nito, no? Sigaw ni Doña Esmeralda, akmang susugod sa akin, pero isang tingin ko lang ay napatigil siya. Mangkukulam ka talaga! Pinahiya mo ang anak ko! Hindi ko siya pinahiya, Doña Esmeralda. Sagot ko, habang dahan-dahang nagsusuot ng aking leather gloves. Pinahiya niya ang sarili niya
nang piliin niyang maging isang magnanakaw sa sarili niyang pamilya. Marco, enjoy your last night of luxury. Bukas, pagising niyo, ang langit na inaakala niyo ay magiging impyerno na. Tumalikod ako at sumakay sa naghihintay na Rolls Royce. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Marco sa aking pangalan, ngunit ang tulog ng pagsara ng pinto ng aking sasakyan ay tuluyang naghiwalay sa aming mga mundo. Sa loob ng sasakyan, tinawagan ko si Sofia. "Is the mansion ready?" "Yes, madam. Ang mga tauhan ng van ko ay nandoon na. We're just waiting for them to arrive home," sagot ni Sofia. Makalipas ang 30 minuto, nakarating ang sasakyan ni Marco sa harap ng kanilang marangyang subdivision sa Forbes Park. Ngunit sa halip na bumukas ang gate, sinalubong sila ng 5 lalaking nakauniporme at isang opisyal mula sa sheriff's office. "Anong ibig sabihin nito? Gate namin ito, buksan nyo!" Bulyaw ni Marco mula sa loob ng kanyang BMW na sa totoo lang ay kumpanya rin ang nagbabayad. "Mr. Valderrama, ang property na ito ay nasa ilalim na ng sequestration." Malamig na pahayag ng sheriff habang ipinapakita ang mga dokumento. Ang tunay na may-ari ng lupang ito at ng bahay na ito ay naghain ng notice of immediate eviction dahil sa hindi pagbabayad ng upa at paglabag sa kontrata. "Rent? Kami ang may-ari nito!" Sigaw ni Doña Esmeralda na lumabas na sa sasakyan, halos maghisterya na sa gitna ng kalsada. Ayon po sa records, ang bahay na ito ay pag-aari ng N. Aero Realty. At ang inyong permiso na tumira rito ay winakasan na kanina pang 6:00 ng gabi, paliwanag ng sheriff. Sa tabi nila, si Bianca ay dahan-dahang umaatras. Nakita ko sa dashboard camera ng aking security team ang kanyang muka. Ang kanyang pa-victim na maskara ay nagsisimula ng mapalitan ng purong takot para sa kanyang sariling kapakanan. "Marco? I think I should go home to my parents first. Masyadong magulo rito," bulong ni Bianca, akmang tatawag ng Grab. "Ano? Iiwan mo ako rito, Bianca? Sa gitna ng kalsada?" Gulat na tanong ni Marco. "Well, you don't even have a house anymore, Marco. Paano ako matutulog dito, in the car?" Matalas na sagot ni Bianca. Ang kanyang tunay na kulay ay lumalabas na. Habang nag-aaway sila sa harap ng saradong gate, ang tunog ng malalakas na kulog ay nagsimulang gumitla sa kalangitan. Tila ba ang kalikasan mismo ay nakikiisa sa aking galit? Ang mga gamit ni na Donna Esmeralda na nasa loob ng bahay, ang mga mamahaling koleksyon ng bag at sapatos, ay isa-isang inilalabas na mga movers at inilalagay sa gilid ng kalsada, nakabalot lamang sa mga itim na plastic bags. "Nalea! Alam kong nanonood ka!" Sigaw ni Marco sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at puot. "Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginagawa mo." Napangiti ako habang hinihimas ang ulo ni Andres na mahimbing nang natutulog sa loob ng ospital. Ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging bahagya ng aking plano. Ang plano ko ay hustisya. Isag malamig, kalkulado at walang hihintong hustisya. Ngunit sa gitna ng aking panalo, isang mensahe ang pumasok sa aking encrypted phone mula sa isang hindi kilalang numero. "Don't get too comfortable, chairwoman. Marco is not the only one who wants you down. Someone from the inner circle is leaking your location. Check your security." Napatigil ang tibok ng aking puso. May traidor sa loob ng aking organisasyon. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Andres, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib. Ang tunog ng monitor ng kanyang puso ay nagsisilbing ritmo ng aking panalangin. Isang ritmo na mas mapayapa kaysa sa ingay ng labas ng mundo. Hawak ko ang isang tasa ng kape. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin ng ospital nang marinig ko ang bahagyang kalusko sa labas ng pinto. "Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok. Wala po kayo sa guest list ni Madam Ero." Ang boses ng security guard ay matatag at walang kaba. "Anong guest list? Asawa ko ang nasa loob. Anak ko ang batang yan. Alisin mo ang kamay mo sa akin." Ang boses ni Marco. Rinig ko ang panging-inig ng kanyang tono. Hindi dahil sa pag-aalala sa anak, kundi dahil sa pagod at gutom pagkatapos ng isang gabi sa kalsada.
Bahagya akong tumango kay Sofia na nakatayo sa sulok ng silid. Binuksan niya ang pinto. Pumasok si Marco na tila, isang anino ng kanyang dating sarili. Gusot ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang kurbata, at ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay simula kagabi. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Ang kanyang muka ay pilit na bumubuo ng isang ekspresyon ng pagsisisi. Nalaya, salamat at pinatuloy mo ako. Simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng gaslighting na tono. Look, I'm sorry about last night. Masyado lang akong stressed sa trabaho at sa pressure ni Bianca. Pero Nalaya, isipin mo ang bata. Isipin mo si Andres. You're destroying our family for what? For revenge? Para sa pride mo? Ipinatung ko ang tasa ng kape sa mesa. Hindi ako tumayo. Hindi rin ako tumingin sa kanya. Nanatili ang paningin ko sa natutulog kong anak. Pride, Marco? Ulit ko sa kanyang salita. Ang boses ko ay mababa at malamig. Is it pride to want my son to have a father who doesn't leave him feverish at an airport while he flirts with another woman? Is it revenge to take back the money that I earned, which you used to buy jewelry for someone else? Nalaya, please! Be reasonable! Sigaw niya, bago mabilis na humina ang boses nang mapansin ang monitor ni Andres. I made a mistake, okay? But you can't just strip me of everything. Ang kumpanya, kailangan ako ng Aero Empire. Ang mga shareholders, kilala nila ako bilang mukha ng kumpanya. Kapag nalaman nilang pinalayas mo ako, pabagsak ang stocks. Isipin mo ang legacy ni Andres. Dito ako dahan-dahang lumingon sa kanya. Isang matalim at hantid na tingin na nagpatahimik sa kanya. The face of the company? Bahagya akong tumawa. Isang maikli at tuyot na tawa na walang bahid ng saya. Marco, you were never the face of the company. You were just the mask I wore so I could work in peace. You are a vice president because I edited your reports. You are respected because I signed your recommendations. Kung wala ako, you are just a salesman with a fancy title. Inilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng kumot ni Andres. Pirmahan mo ito, Nalaya. It's a special power of attorney. Just give me access to one of the reserve accounts. Kahit para lang sa pambayad sa hotel at pangbayad sa daddy ni Bianca. We can settle the divorce later, privately. Just help me get through this week. Tiningnan ko ang papel na tila ba isa itong maduming basahan? You want me to pay for your mistress's father's freedom? Habang ang anak mo ay nag-aagaw buhay sa surgery room? Nalaya, it's business! Kapag nakalabas si Mr. Silverio, he will back us up against the board. It's for the sake of the company. Ang pagsisikap niya maging lohikal ay nakakasuka. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kahit mas matangkad siya, tila ako ang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ko ay may bigat na nagpapaurong sa kanya hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa pader. Listen to me carefully, Marco, because this is the last time I will speak to you as a person. Bulong ko, ang aking hininga ay halos dumampi sa kanyang muka. Andres is no longer your son. Kagabi, matapos mo kaming iwan sa airport, dinala ko ang mga ebidensya ng abandonment sa aking mga abogado. Ang pirma mo sa marriage contract, binabayaran ko na ang bawat sentimo niyan para mapawalang bisa. You didn't just lose a house and a car, Marco. You lost the right to carry the name Aero. You can't do that! May karapatan ako! Bulyaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. I am his father. A father provides. A father protects. You did neither. Sagot ko habang kinukuha ang papel na spa at dahan-dahang pinupunit ito sa harap ng kanyang mukha. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila musika ng paglaya. Sofia, escort him out. And tell the hospital staff that if this man steps within 50 meters of this wing, they should call the police for trespassing. Nalaya, gagantihan kita. You think you've won? You have no idea what Bianca's family is capable of. Sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya palabas ng dalawang malalaking bouncer. Nang magsara ang pinto, muli akong naupo sa tabi ni Andres. Hinaplus ko ang kanyang no. Ang aking kamay ay hindi nanginginig.
Ang aking puso ay hindi tumitibok ng mabilis. Ang tanging nararamdaman ko ay ang isang malalim at malamig na kapayapaan. Madam, tawag ni Sofia mula sa pinto. Tungkol sa mensahe kagabi, I've conducted a preliminary check. Mukhang tama ang impormasyon. May isa sa mga board members ang nakikipag-ugnayan kay Marco sa pamamagitan ng isang secret offshore line. At madam, may nakita kaming kakaiba sa medical records ni Andres. Napatingin ako sa kanya ng matalas. Anong ibig mong sabihin? Ang gamot na itinuturok sa kanya sa lumang ospital bago natin siya inilipat. May nakitang traces ng isang chemical na hindi dapat nandoon. It's a slow-acting sedative that mimics the symptoms of his heart condition. Madam, someone wasn't just waiting for him to get sick. Someone was making him sicker. Ang tasa ng kape sa aking kamay ay dahan-dahang uminit sa aking mahigpit na pagkakahawak. Ang galit na akala ko ay kontrolado ko na ay biglang sumabog na parang isang bulkan. Hindi lang pala pagnanakaw at pagtataksil ang ginagawa nila. Plinano nilang patayin ang anak ko para makuha ang mana. Bumukas ang aking cellphone. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko ito nang walang pag-aalinlangan. Chairwoman. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at may bahid ng pananakot. I hope you enjoyed your little victory at the restaurant. Pero tandaan mo, ang eroplano ay mas madaling pabagsahin kapag ito ay nasa pinakamataas na lipad. Check the news. Now! Mabilis kong binuksan ang telebisyon sa loob ng suite. Ang headline ay bumulaga sa akin. Breaking! Aero Empire's latest aircraft model involved in a major safety scandal. Whistleblower claims top management knew about engine defects. Stocks plunge by 40%. Sa ibaba ng screen, nakita ko ang litrato ni Marco, nakaangiti sa isang press conference na tila ba kanina lang kinuha. Ang caption? VP Marco Valderrama to give an exclusive interview regarding the corruption inside Aero Empire leadership. Gagamitin niya ang kumpanya para sunigin ako kasama niya. Nanatiling nakapako ang aking paningin sa screen ng telebisyon. Ang mukha ni Marco na puno ng pekeng pag-aalala para sa publiko ay tila isang maruming mansa sa aking malinis na suite. Hindi ako nanginig. Hindi ko binitawan ang basong hawak ko. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang init ng katuwaan. Ang katuwaan ng isang mangangaso na nakitang pumasok ang biktima sa sarili nitong bitag. Madam, bumabagsak ang stocks ng 10 puntos bawat minuto. Ang boses ni Sofia ay may bahid na ng tensyon habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Ang mga shareholders ay nagkakagulo. Tinatawagan nilang opisina nyo. Gusto nilang malaman kung bakit si Marco Valderrama ang nagsasalita para sa kumpanya. Hayaan mo silang matakot, Sofia? Sagot ko. Ang aking tinig ay kasing lamig ng tubig sa ilalim ng dagat. Fear is a great filter. It shows you who is loyal and who is just a parasite waiting for a host. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tablet. Ang balita tungkol sa engine defects ay hindi bago sa akin. Alam ko ang bawat tornilyo at bawat linya ng code ng aming mga eroplano. Ang sinasabi ni Marco ay isang manipulasyon ng isang lumang ulat na ako mismo ang nagpaimbestiga at matagal ko nang naayos. Ang ginawa niya ay ang paglabas ng ulat bago ang update nito para magmukhang itinatago namin ang panganib. Sofia, ihanda mo ang aking suit, ang itim na Armani, at tawagan mo ang head of security ng TV station. Sabihin mo sa kanya na may mahalagang evidence na darating. Utos ko habang tumatayo at lumalapit sa salamin. Madam, paano ang board of directors? May emergency meeting sa loob ng 1 oras. Paalala ni Sofia. I will handle the board and the public at the same time. Pero bago iyon, tumingin ako kay Andres na mahimbing na natutulog. Ang impormasyon tungkol sa gamot na nakita sa kanyang katawan ay nagpakulo muli sa aking dugo. I want the medical records of the old hospital seized. I want the name of every nurse and doctor who handled Andres. Kapag napatunayan kong may kinalaman si Marco o ang pamilya niya sa unti-unting paglason sa anak ko, sisiguraduhin ko hindi lang kulungan ang bagsak nila. I will make them beg for death. Lumabas ako ng ospital sa pamamagitan ng private helipad sa roof deck. Ang hangin mula sa propeller ng helicopter
ay humahampas sa aking mukha. Ngunit mas matalas ang hangin ng aking determinasyon. Habang nasa himpapawid, pinuksan ko ang aking laptop at pumasok sa main server ng Aero Empire. Sa loob ng TV station, si Marco ay nasa gitna ng spotlight. Ang mga camera ay nakatutok sa kanya habang kunwari ay nagpapahid siya ng luha. I cannot remain silent anymore, madamdaming pahayag ni Marco sa harap ng milyon-milyong nanonood. The leadership of Aero Empire, specifically the chairwoman who remains in the shadows, has compromised the lives of our passengers for profit. As the VP, I have the documents to prove that. Biglang namatay ang mga screen sa likod ni Marco. Ang teleprompter na binabasa niya ay naglaho. Ang buong studio ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ang bawat monitor ay nagpakita ng isang imahe. Ang pirma ni Marco Valderrama sa isang dokumentong nag-aaproba ng budget cut para sa maintenance, na ako mismo ang nag-disapprove noon, ngunit pinalabas niyang aprobado sa pamamagitan ng pag-forge ng aking initials. Wait, what is this? Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Marco habang nakatingin sa camera na hindi na sumunod sa script. Bumukas ang pinto ng studio. Ang tunog ng aking matitigas na takong sa sahig ay umalingaw-ngaw na tila mga martilyo ng hustisya. Pumasok ako na may suot na itim na suit. Ang aking presensya ay tila isang bagyong pumasok sa isang maliit na silid. Ang mga cameraman ay otomatikong lumingon sa akin, tila nahigop ng aking otoridad. You like microphones, Marco? You like attention? Ang boses ko ay kalmado. Ngunit bawat salita ay may timbang ng $1 billion. Then let the whole world watch how you destroyed your own career in under 5 minutes. Nalaya? Anong ginagawa mo rito? Security! Paalisin ang babaeng ito! Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng pagpawisan sa ilalim ng mainit na ilaw ng studio. The security works for me, Marco. This station is owned by a subsidiary of Aero Empire. You are in my house. Sagot ko habang lumalapit sa gitna ng stage. Kinuha ko ang mic mula sa kanyang nanginginig na kamay. Good evening, Philippines. I am Nalaya Aero, the chairwoman of Aero Empire. Ang social media ay sumabog. Ang misteryosong reyna ng himpapawid ay sa wakas ay nagpakita na. The documents shown on your screens right now are the real evidence pagpapatuloy ko, habang nakatingin ng diretso sa lens ng camera. Evidence of embezzlement, forgery, and corporate sabotage committed by Mr. Marco Valderrama. At tungkol naman sa sinasabi niyang safety concerns, ang lahat ng aming aircraft ay pumasa sa international standards. Ang tanging defect sa kumpanyang ito ay ang taong nasa tabi ko, na ngayon ay opisyal ng tinatanggal sa posisyon at kakasuhan ng economic sabotage. Lumingon ako kay Marco na ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyong nakabukas. Tila isang isdang nalunod sa sarili nitong kasinungalingan. Oh, and Marco! Bulong ko, ngunit sapat na para marinig ng lapel mic. The police are waiting for you in the lobby, not just for corporate crimes, but for the attempted murder of your own son. Ang mga flash ng camera ay naging tila mga kidlat na bumabalat kay Marco, habang ang mga pulis ay pumapasok sa studio. Ang kanyang pagkakaaresto ay napanood ng live ng buong bansa. Ngunit habang tinitingnan ko siyang kinakaladkad palabas, naramdaman ko ang isang mahinang pagpindot sa aking earpiece. Ang boses ni Sofia ay nanginginig sa takot. Madam, Andres, he's gone. Nawawala siya sa kwarto niya sa ospital. Someone disguised as a doctor took him 5 minutes ago. Ang mundo ko, na kanina lang ay kontrolado ko, ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang tagumpay ko sa telebisyon ay biglang naging walang kwenta. Ang mga hiyaw ng mga reporter at ang nakasisilaw na liwanag ng mga flash ng camera ay tila naging mga malalayan bulong sa aking pandinig. Ang boses ni Sofia sa earpiece ay nagpaulit-ulit sa aking isipan, gaya ng isang sumasabog na makina. Wala si Andres. Nawawala ang anak ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpakita ng kahinaan sa harap ng milyon-milyong nanonood. Sa halip, ang aking mukha ay naging isang maskara ng purong yelo. Dahan-dahan kong ibinaba ang mikropono sa stand. Tumingin ako sa paligid ng studio
sa mga taong nagbubuni sa aking pagbabalik at naramdaman ko ang isang matalim na pot. Akala nila ay tapos na ang palabas, ngunit para sa akin ang tunay na giyera ay nagsisimula pa lamang. Madam, anong gagawin natin? Ang mga security footage sa ospital ay na-delete sa main server. Ang boses ni Sofia ay basag na, puno ng takot. I-lock ang lahat ng exit ng ospital. Na yon din, utos ko habang mabilis na naglalakad palabas ng studio. Hindi pinapansin ang mga security na pilit akong hinahabol para sa proteksyon. Sofia, hindi nila madidelete ang lahat. Mayroon akong sariling satellite backup na hindi konektado sa server ng ospital. Access my private cloud. I want the face of that doctor identified within 60 seconds. Sumakay ako sa aking sasakyan at sa isang marahas na pag-atunggal ng makina, humarurot kami palayo. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa aking tablet. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa screen, lumabas ang footage mula sa aking private backup. Isang lalaking nakaputing gown, may takib ang mukha, ngunit may isang detaling hindi niya naitago. Isang tattoo ng isang tila kalaw sa kanyang pulso. Severios men, bulong ko. Ang tatay ni Bianca. Hindi ito tungkol sa custody. Hindi rin ito tungkol sa pagmamahal sa bata. Ito ay tungkol sa leverage. Ninakaw nila ang anak ko para pilitin akong iurong ang lahat ng kaso laban kay Marco at ibalik ang kapangyarihan sa kanila. Sofia, huwag mong tawagan ng pulis tungkol sa pagkawala ni Andres. Utos ko sa aking abogado. Pero madam, bakit po? Delikado ang buhay ng bata. Ang pulis ay susunod sa protocol. Ang protocol ay nangangahulugang oras. At ang oras ang wala tayo ngayon. Paliwanag ko. Ang boses ko ay kasing tigas ng asero. Tawagan mo ang Black Flight Team. Sabihin mo sa kanila na i-activate ang Goshawk Protocol. I want every private airfield in Luzon grounded. Walang eroplanong lilipad ng walang personal na clearance ko. Nakarating ako sa isang tagong bodega malapit sa Pasay. Isang pasilidad ng Era Empire na hindi nakatala sa anumang pampublikong dokumento. Dito nakatago ang aking intelligence unit. Pumasok ako at sinalubong ako ng 10 lalaking nakauniporming itim. Ang kanilang mga muka ay seryoso at handa sa utos. Madam, nakita namin ang sasakyang ginamit, isang puting van, patungong Cavite. Nakita rin namin si Bianca Silverio sa isang malapit na safe house, ulat ng aking head of security. Si Bianca? Ang pangalan niya ay tila isang lason sa aking dila. Dalhin niyo ako sa kanya, na yun din. Pagkalipas ng 20 minutos, nasa harap na ako ng isang modernong kondominium. Hindi na ako kumatok. Sa isang malakas na pagbagsak ng pinto matapos itong sipain ng aking mga tauhan, pumasok ako sa loob. Nakita ko si Bianca, nakaupo sa sofa, lag-aayos ng kanyang kuko habang may hawak na baso ng wine. Tumingin siya sa akin ng may mapang uyam ng ngiti. Nalea, ang bilis mo naman yata? Tanong niya. Ang kanyang pa-victim na boses ay pinalitan na ng isang nakakangilong tono ng tagumpay. Napanood ko ang performance mo sa TV. Impressive. Pero mukhang nawalan ka yata ng cargo sa ospital? Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng 1,000 galit. Nang nasa harap na niya ako, hindi ako nag-atubiling itapon ang basong wine mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng aking kawalan ng pasensya. Nasaan ang anak ko, Bianca? Ang tanong ko ay mababa, parang isang dagundong bago ang lindol. Why ask me? Tanungin mo ang daddy ko. Or better yet, pirmahan mo ang withdrawal ng lahat ng kaso laban kay Marco. And maybe, just maybe, ibabalik namin ang bata bago siya mawala ng hininga dahil sa heart condition niya. Sagot niya habang nakatingin sa kanyang mga kuko. You think this is a game of negotiation? Tanong ko habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang leeg. Hindi sapat para syaktan siya ng malubha, ngunit sapat para ipadama sa kanya ang lamig ng kamatayan. You think you can use my son against me?
Bianca, I am not just the chairwoman of an airline. I am the woman who built it from the blood and sweat of people who are far more dangerous than your father. You can't touch me! Mapupunta ka sa kulungan! Hiyaw niya. Ang takot ay nagsisimula ng bumakas sa kanyang mga mata. I don't care about the law right now, Bianca. I care about my son. Bulong ko sa kanyang tenga. Sofia, ilabas mo ang ulat. Lumapit si Sofia at nagpakita ng isang tablet. Bianca Silverio, 6 na taon ka nang kumukuha ng pera mula sa kumpanya ng tatay mo para pambayad sa iyong gambling debt sa Macau. We have the receipts, we have the photos, at mayroon din kaming ebidensya na ikaw ang nag-utos sa NARS na bigyan ng maling gamot si Andres nung nakaraang linggo. Namilog ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. How did you find out? I own the sky, Bianca. Do you think I don't see what's happening on the ground? Binitawan ko siya ng marahas, kaya napasandal siya sa sofa. You have 2 minutes. Tawagan mo ang tatay mo. Sabihin mo sa kanya na kung hindi makakarating si Andrea sa harap ko sa loob ng 1 oras, ang buong pamilya Silverio ay gigising bukas na walang kahit 1 sentimo sa bangko at may warrant of arrest para sa plunder at attempted murder. Hindi mo gagawin yan. Mawawala ang investors ng Aero Empire. Desperadong sigaw ni Bianca. I will burn Aero Empire to the ground if it means I can walk through the ashes with my son in my arms. Sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Nanginginig na kinuha ni Bianca ang kanyang phone. Habang nagsasalita siya sa kanyang ama, naramdaman ko ang muling pag-vibrate ng aking relo. Isang notification mula sa aking tech team. Madam, may nadiskubre kami. Ang signal ng doktor ay hindi patungong Cavite. It was a decoy. Ang bata ay nasa loob pa rin ng ospital. He's in the morgue, in the cold storage area. Ang pakiramdam ng isang malamig na kamay na sumasakal sa aking puso ay naging isang purong apoy. Ang morgue. Ang pinakamalamig na lugar sa ospital para sa isang batang may sakit sa puso. Sofia, iwanan niyo ang babaeng ito rito. Bantayan niyo siya. Kung may mangyaring masama kay Andres, siya ang unang mawawala. Utos ko habang tumatakbo palabas. Habang ang sasakyan ay mabilis na bumabalik sa ospital, ang aking isipan ay bumalik sa lahat ng sakripisyong ginawa ko. Ang lahat ng oras na inilaan ko para itayo ang imperyong ito. Lahat ng iyon ay walang kwenta kung hindi ko maililigtas ang tanging kayamanan ko. Nakarating kami sa ospital sa loob ng 10 minuto. Tumakbo ako patungo sa basement, hindi pinapansin ang mga taong naguguluhan sa aking presensya. Ang hangin sa basement ay kasing lamig ng kamatayan. Ang tunog ng aking mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa tahimik at madilim na pasilyo. Andres! Sigaw ko. Ang boses ko ay basag na sa unang pagkakataon. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang pinto ng cold storage. Nakabukas ito ng bahagya. Isang anino ang lumabas, isang lalaking may tattoo na kalaw sa pulso. May hawak siyang baril. Chairwoman, you shouldn't have come alone, sabi niya habang itinutok ang baril sa aking dibdib. Ngunit bago pa siya makalabit ng gatilyo, isang matunog na putok ang bumasag sa katahimikan. Hindi mula sa kanya. Ang lalaki ay natumba, ang kanyang balikat ay dumanak ng dugo. Sa likod ko, nakatayo ang isang lalaking nakauniporme ng piloto. Ang misteryosong lalaking laging sumunod sa akin mula pa sa airport. Save your son, Nalaya. I'll handle the trash. Sabi niya, ang kanyang boses ay pamilyar at puno ng awtoridad. Pumasok ako sa loob ng storage room. Sa ibabaw ng isang metal na lamesa, nakita ko ang isang maliit na katawan na nakabalot sa puting kumot. Ang kanyang balat ay maputla na. Ang kanyang mga labi ay kulay asul. Andres, please anak, huwag mong iwan si Mami. Bulong ko habang kinukuha ang kanyang malamig na katawan at niyayakap ito ng mahigpit. Ang lamig na nagmumula sa balat ni Andres ay tila isang punyal na dahan-dahang bumaon sa aking puso. Sa loob ng silid na yon na amoy, gamot at kamatayan, ang bawat segundo ay tila isang taon. Niyakap ko siya ng mahigpit,
pilit na ibinibigay ang init ng aking sariling katawan. Andres, anak, lumaban ka. Huwag mong iwan si Mami. Bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng mga aircon sa basement. Madam, kailangan na natin siyang mailabas dito. Na yun din. Ang boses na iyon ay nagmula sa lalaking nakauniporme ng piloto na nasa likod ko. Si Captain Gabriel. Nakita ko ang dumanak na dugo sa sahig mula sa tauhan ni Silverio na binaril niya. Ngunit wala akong naramdamang takot o awa. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na buhay na hawak ko. Mabilis kaming kumilos. Binuhat ni Gabriel si Andres at tumakbo kami patungo sa emergency room. Ang mga doktor na kanina pa natataranta sa aking pagkawala ay agad na sumalubong. Sa loob ng ilang sandali, ang aking anak ay napalilibutan na ng mga makina at tubo. Mulay akong naiwan sa labas, nakatingin sa puting pinto na naghihiwalay sa akin at sa aking buong mundo. Madam, okay na ang lahat. He's stable. Ang temperatura niya ay dahan-dahan nang bumabalik sa normal. Ulat ni Sofia makalipas ang 1 oras. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Huminga ako ng malalim. Ang takot na kanina ay nagpabaga sa aking pag-iisip ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang purong, kalkulado at nakamamatay na galit. Tumingin ako sa aking mga kamay na may bahid pa ng dugo. Hindi sa akin, kundi sa taong nagtangkang humadlang sa pagliligtas ko kay Andres. Sofia, ihanda mo ang lahat. Utos ko. Ang boses ko ay tuyo at kasing lamig ng asero. I want a full-scale economic execution. Hindi sapat na makulong si Marco. Hindi sapat na mawala ang lisensya ni Silverio. I want them to feel how it is to be frozen out of existence. Madam, anong ibig ninyong sabihin? Buy all their debts. Ang bawat loan ng pamilya Silverio, ang bawat mortgage ng mga Valderrama, bilhin mo lahat sa ilalim ng ating shell companies. And then, call the loans. Tomorrow morning, I want them to wake up as beggars. Lumingon ako kay Captain Gabriel na nanatiling nakatayo sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matalas at parang may sariling lihim. Captain, tawag ko sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? You're not just a pilot. Ang paraan ng pagkilos mo kanina, you're trained for more than just flying planes. Bahagyang umiti si Gabriel, isang ngiting hindi mo malaman kung nangungutya o nagpapaalala. Let's just say, I have my own utang na loob to your father, Chairwoman. He saved my career years ago. At isa pa, ayoko sa mga taong gumagamit ng bata para sa kanilang pansariling interes. Keep guarding the perimeter. Sabi ko bago muling bumaling kay Sofia. How about the board meeting? Tuloy po bukas, madam, at narito na ang balita. Si Marco, kahit nasa loob ng selda, ay nagawa pang magpadala ng mensahe sa mga shareholders. Sinisiraan kayo. Sinasabi niyang kayo ang utak sa likod ng kidnapping para makuha ang simpatiya ng publiko. Isang mabuway na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Marco is a desperate rat. Hayaan mo siyang magsalita. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Kinabukasan, ang main office ng Era Empire ay tila isang pugad ng mga ulupong. Ang mga shareholders at board members ay nagbubulungan. Ang bawat isa ay may hawak na tablet kung saan makikita ang mga balitang pilit na sumisira sa aking reputasyon. Pumasok ako sa boardroom. Ang tunog ng aking matitigas na takong sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Nakaupo sa dulo ng lamesa si Mr. Silverio, ang tatay ni Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Tila ba hindi niya alam na ang kanyang tauhan ay nabigo kagabi? Chairwoman Nelea, panimula ni Silverio. Ang kanyang tinig ay puno ng peking autoridad. Dahil sa mga eskandalong kinasangkutan mo, ang pagkawala ng anak mo, nabalita naming, ikaw rin ang nag-orchestrate. At ang pagbagsak ng stocks, ang board ay nagpasya na bumoto para sa iyong pagtanggal. Umupo ako sa aking upuan. Dahan-dahang ipinatong ang aking mga kamay sa lamesa. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang kaba, walang galit na makikita sa aking mukha. Bumoto? Ulit ko sa kanyang salita. Mr. Silverio, bago niyo ituloy ang botohan, may gusto lang akong ipakita sa inyo.
Inilabas ni Sofia ang mga dokumento at ipinamahagi ito sa lahat ng naroon. Isa-isang nagbago ang ekspresyon ng mga shareholders. Ang iba ay napahawak sa kanilang dibdib, ang iba naman ay biglang nanlamig. Ang hawak ninyo ay ang Notice of Immediate Foreclosure. Paliwanag ko, ang bawat salita ay parang isang hampas ng latigo. Mr. Silverio, ang kumpanya nyo ay may utang na 5 bilyong piso sa 3 magkakaibang bangko. Ang mga bangkong yon ay binili na ng Aero Empire kaninang 4:00 ng madaling araw. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng lahat ng ari-arian mo. Mula sa bahay mo, sa mga kotse mo, hanggang sa suot mong relos. Tumayo si Silverio. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. You can't do this! This is corporate bullying! No, this is business, sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. And regarding the kidnapping, pinihit ko ang remote ng malaking screen sa loob ng boardroom. Ang video footage mula sa morgue kagabi ay lumitaw. Malinaw na nakita ang mukha ng kanyang tauhan at ang sandaling tinangka nilang patayin ako. Ang boses ni Bianca na nag-uutos sa telpo no ay malinaw na umaling ang ngaw sa buon silid. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa kamay na ng NBI. Pagpapatuloy ko. Mr. Silverio, sa loob ng 10 minuto, hindi lang pagbagsak ng kumpanya mo ang kakaharapin mo, kundi ang pagkakulong nyo ng buong pamilya mo para sa attempted murder at kidnapping. Ang katahimikan sa boardroom ay kasing bigat ng 1,000 tonelad. Ang mga shareholders na kanina ay kakampi ni Silverio ay isa-isang umiwas ng tingin. Ngayon, sabi ko habang tinitingnan sila isa-isa. Sino ang gustong ituloy ang botohan para sa pagtanggal sa akin? Walang sumagot, walang gumalaw. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan ng aking katahimikan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, bumukas ang pinto ng boardroom ng marahas. Isang nurse ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Madam, si Andres po. Nagising na siya, pero ayaw niyang magsalita. At may nakita kaming kakaibang marka sa kanyang braso na hindi namin napansin kanina. Mabilis akong tumakbo palabas, iniwan ang mga shareholders na nakatulala. Nang makarating ako sa kwarto ni Andres, nakita ko siyang nakaupo sa kama. Blanko ang tingin. Sa kanyang maliit na braso, may isang pulang marka, isang simbolo ng isang korona na may tinik. Napatigil ako. Ang markang iyon ang simbolo ng kapatiran na pumatay sa aking ama 10 taon na ang nakalilipas. Nalaya! Ang boses ni Gabriel ay narinig ko sa likod ko. Mas seryoso kasi sa dati. Hindi lang si Marco at Silverio ang kalaban mo. Ang mga taong pumatay sa tatay mo, nahanap na nila ang anak mo. Ang silid ng ospital ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Andres. Nakatitig ako sa maliit na braso ng aking anak. Ang pulang marka ng koronang may tinik ay tila isang apoy na humihigop sa lahat ng natitirang pasensya sa aking katawan. Hinaplos ko ang buhok ni Andres. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blanko. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay pansamantalang nagtago sa isang lugar na hindi maaabot ng kahit sinong masama. Ang galit ko ay hindi na mainit. Ito ay naging isang malamig at purong enerhiya na nagpatigas sa aking bawat desisyon. The Brotherhood of the Black Thorn. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa may bintana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa labas, tila nagbabantay sa bawat aninong gumagalaw sa dilim. Hindi sila basta-bastang sindikato na laya. Sila ang mga anino sa likod ng malalaking kumpanya sa Asya. Ang tatay mo, bago siya pumanaw, nalaman niya ang tungkol sa kanilang pagmamanipula sa aviation industry. At yon ang naging mitsa ng kanyang buhay. At ngayon, ang anak ko naman ang tinatarget nila. Ang boses ko ay halos pabulong, ngunit may talim na kasing talas ng labaha. They used Marco. They used Silverio. Lahat sila ay mga tao-tauhan lang sa isang mas malaking laro. Marco is too weak to be a member, patuloy ni Gabriel habang lumalapit sa akin. Pero ginamit siya para mapalapit sa'yo. Ang pagpapakasal niya sa'yo ay hindi isang pagkakataon. It was a long-term infiltration. Isang mabuuay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
ang pag-ibig na inakala kong totoo ay isa lamang palang nakaplano at madugong negosyo. Ngunit kung akala nila ay madali akong matatalo dahil lang sa emosyon, nagkakamali sila. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Hingal na hingal, ngunit may daladalang magandang balita. Madam, tapos na ang operasyon. Si Mr. Silverio at Bianca ay opisyal ng arestado. Nakita sila sa isang private hangar, akmang tatakas gamit ang isang hindi rehistradong jet. At madam, si Marco, nagpupumilit na makausap kayo mula sa kulungan. Sinasabi niyang may alam siya tungkol sa marka sa braso ni Andres. Tumiin ako kay Gabriel bago muling bumaling kay Sofia. Ihanda mo ang sasakyan. At Sofia, i-release mo na ang balita tungkol sa pagkakadahakip sa kanila. I want the world to see their faces in handcuffs. Walang piyansa. Walang special treatment. Pagkalipas ng isang oras, nasa harap na ako ng rehas kung saan nakakulong si Marco. Ang kanyang hitsura ay mas malala pa sa isang basang sisyo. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Malamang ay nakuha niya sa mga kasama niya sa loob na hindi natuwa sa kanyang pagiging VP. Nang makita niya ako, sumunggab siya sa rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nalaya! Nalaya, ilabas mo ako rito. I'm sorry. Lahat ng sinabi ko sa TV, lahat ng ginawa ko. Napilitan lang ako. Binantaan nila ang buhay ko. The Brotherhood? Tanong ko. Ang aking tinig ay walang bahid ng awa. Napatigil si Marco. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. How did you know? Nalaya, hindi sila biro. Ang marka niyon kay Andres, it's a countdown. Kapag hindi mo ibinigay sa kanila ang kontrol ng Aero Empire, hindi nagigising ang anak mo. May itinurok sila sa kanya, Nalaya. Isang lason na sila lang ang may lunas. Ang aking kamao ay humigpit sa ilalim ng aking trenchcoat. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, mas lalo akong kumalma. Ito ang deadly calm na kinatatakutan ng aking mga kaaway. Marco? Tawag ko sa kanyang pangalan sa isang malambot na tono. Lumapit ako ng bahagya sa rehas. You spent 4 years in my house. You slept beside me. At sa loob ng 4 na taong yon, hindi mo man lang nalaman kung sino talaga ang pinakasalan mo. Anong ibig mong sabihin? You think you're the only one with connections? You think I'm just a victim of your games? Kinuha ko ang aking cellphone at nagplay ng isang recording. Ang boses sa recording ay ang boses ng leader ng Brotherhood na kausap si Marco 3 taon na ang nakalilipas. Nalaya, paano mo nakuha yan? Nanginginig na tanong ni Marco. I have been monitoring your every move since the day I suspected your infidelity, Marco. I let you play. I let you feel powerful. All because I was waiting for them to show their faces. Paliwanag ko, habang pinapanood siyang unti-unting mawasak sa harap ko. And about the poison. My medical team, led by Captain Gabriel's associates, found the antidote an hour ago. Ang markang iyon? It's just a chemical reaction to a sedative. They didn't mark him to kill him. They marked him to scare me. Napasandal si Marco sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. You knew all along? Pinanood mo kaming lahat na magmukhang tanga? Watching you fall was a bonus, Marco. Ang tunay kong pakay ay ang ubusin ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng tatay ko. Sagot ko habang tumatalikod. Enjoy your stay here. I've made sure your cellmates know exactly how you treat women and children. They are very eager to welcome a VP like you. Nalaya! Huwag mo akong iwan dito! Nalaya! Ang kanyang mga pagsigaw ay unti-unting humina habang naglalakad ako palabas ng presinto. Sa labas, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Si Gabriel ay naghihintay sa tabi ng sasakyan. Is it done? Tanong niya. The small fish are caught, sagot ko habang sumasakay. Now, it's time to hunt the shark. Gabriel, i-activate mo ang Phase 2. I want to meet the Grand Master of the Blackthorn. At gawin natin ito sa paraang hindi nila makakalimutan. Bumalik kami sa ospital.
Sa loob ng kwarto, nagising na si Andres. Nang makita niya ako, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mommy! Napayak ako sa tuwa. Ngunit mabilis ko ring pinunasan ang aking mga mata. Hinalikan ko siya sa no. Mommy's here, baby. No one will ever hurt you again. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking anak, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng kanyang unan. Isang itim na sobre. Mabilis ko itong kinuha at binuksan. Sa loob, may isang litrato. Ang litrato ko at ni Gabriel sa labas ng presinto kanina lang. At sa likod, may nakasulat sa pulang tinta. Aero Empire is just a pile of scrap metal. The sky belongs to us. See you at the 10th anniversary gala, Chairwoman. Let's see if you can fly through the storm we've prepared. Ang gala. Ang pinakamalaking kaganapan ng kumpanya na gaganapin sa susunod na linggo. Ang lahat ng makapangyarihang tao sa bansa ay nandoon. Doon nila balak tapusin ang lahat. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso rin nang makita ang sulat. They're inviting you to your own execution, Nalea, sabi niya. No, Gabriel, sagot ko habang pinupunit ang sulat sa maliliit na piraso. They're inviting me to their funeral. Ihanda mo ang aking pinakamagandang gown. And Gabriel, make sure the security is not just guards. I want soldiers. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang salamin sa aking penthouse. Pinagmamasdan ang refleksyon ng isang babaeng hindi ko na halos makilala. Suot ko ang isang kulay, hating gabing asul na gown na gawa sa pinakamahal na seda. Ang bawat tahi ay tila baluti na nagtatago sa aking mga sugat. Ang mga brilyant sa aking leeg ay kasing lamig ng aking mga mata. Hindi ito gown para sa isang selebrasyon. Ito ay uniforme para sa isang digmaan. Madam, ang lahat ng bisita ay naroon na. Ang ating mga tao ay nakahalo na sa crowd, suot ang kanilang mga barong at tuxedo. Ulat ni Gabriel habang inaayos ang kanyang sariling kurbata sa likod ko. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas. Ang mga sensor? Tanong ko habang isinusuot ang aking mga hikaw. Activated. Walang sinumang makakapasok na may dalang kahit anong metal na hindi rehistrado sa ating system. Ang bawat sulok ng ballroom ay kontrolado natin, sagot niya. Isang malalim na hininga ang kinuha ko. Ngayong gabi ang ika-10 anibersaryo ng Aero Empire. Ang gabing ito ay dapat na patunay ng aking tagumpay. Ngunit alam ko na ito rin ang gabing pinili ng Brotherhood of the Blackthorn para tuluyan akong ilibing. Bago kami umalis, pumukas ang pinto at pumasok si Mr. Valdez, ang pinakamatandang board member ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Chairwoman Nalaya, panimula niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng takot. Baka mas mainam na huwag ka nang tumulay sa entablado. Nakatanggap kami ng mga banta. Ang board ay natatakot na baka madamay ang kumpanya sa iyong personal na gulo. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang aking tingin ay tila isang laser na bumubutas sa kanyang maskara. Mr. Valdez, ang personal na gulo na sinasabi mo ay ang paniningil ko sa mga taong pumatay sa tatay ko. At bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya nun, inaasahan ko ang iyong buong suporta. Pero Nalaya, ang Brotherhood, hindi mo sila kilala. Sila ang nagpapatakbo ng ekonomiya sa anino. Bulyaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay biglang nawala. Lumapit ako sa kanya. Ang tunog ng aking takong sa sahig ay tila isang babala. Hindi, Mr. Valdez. Sila ang nakilala mo. Ngunit ngayong gabi, makikilala nila ako. Kinuha ko ang aking tablet at may ipinakita sa kanya. Isang listahan ng mga bank transfer mula sa isang offshore account patungo sa pangalan niya. Ang mga transfer na naganap eksaktong 1 linggo bago ang aksidente ng aking ama, 10 taon na ang nakalilipas. Naputla si Mr. Valdez. Ang kanyang mga labi ay nangatal. Paano mo nakuha yan? I am the chairwoman of an airline, Mr. Valdez. Nothing moves in the sky or in the digital world without me knowing. Bulong ko sa kanyang tenga.
You were the one who leaked my father's flight path. You were the first traitor. Sofia, dalhin siya sa private holding room. Huwag hayaang makalabas hanggang hindi natatapos ang gabi. Nalaya, maawa ka. Pinilit lang nila ako. Ang kanyang mga pagsamo ay nauwi sa wala habang kinakaladkad siya ng aking mga security. Walang emosyong lumabas sa aking mukha. Ang awa ay isang luho na hindi ko na kayang bayaran. Nakarating kami sa grand ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng orchestra ay tila isang takib sa paparating na unos. Pagkapasok ko pa lang, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga bulong ng mga matataas na opisyal at negosyante ay tila mga huni ng mga insekto sa aking pandinig. Naglalakad ako ng may taas na noo. Bawat hakbang ay puno ng otoridad. Nakita ko sa isang sulok ang ilang mga mukha na hindi pamilyar, mga lalaking may matatalas na tingin at nakatayo ng tuwid. Ang mga sundalo ng Brotherhood. Umakyat ako sa entablado. Ang spotlight ay tumama sa akin. Ngunit hindi ako nasilaw. Tumingin ako sa madla at doon sa dulo ng silid, nakita ko ang isang lalaking nakaputing tuxedo. Siya ay may hawak na baso ng wine at nakangiti sa akin ng may paghamon. Ang Grand Master. Good evening, everyone! Panimula ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang walang panginginig. Tonight, we celebrate 10 years of Aero Empire. We celebrate the heights we have reached and the storms we have weathered. But tonight is also a night for transparency. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng mga tauhan ng Brotherhood sa paligid. Akmang bubunot sila ng kung ano sa kanilang mga tuksido nang biglang mamatayan lahat ng ilaw sa ballroom maliban sa spotlight na nakatutok sa akin. The Brotherhood of the Blackthorn thinks they own the sky. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay naging mas matalim. They think they can kill a father, poison a child, and steal an empire, but they forgot one thing. I am the one who built the radar. I see you. Sa malaking screen sa likod ko, lumitaw ang mga real-time na video ng mga raid na nagaganap sa iba't ibang warehouse at hideout ng Brotherhood sa buong Luzon. Ang mga muka ng kanilang mga leader na dinadakip ng mga elite forces ay napanood ng lahat ng mga elite na panauhin sa loob ng ballroom. Ang Grandmaster ay napatayo. Ang kanyang baso ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabali ng kristal ay naging hudyat ng kanyang pagbagsak. Captain Gabriel, execute final descent. Utos ko sa aking lapel mic. Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang mga tunay na sundalo. Ang kanilang mga armas ay nakatutok sa bawat tauhan ng Brotherhood na nakahalos sa mga bisita. Ang kaguluhan ay maikli, ngunit danyos. Walang putok ng baril ang narinig, tila isang mabilis at tahimik na pag-aani ng mga masasamang damo. Bumaba ako ng entablado at lumakad patungo sa Grandmaster na ngayon ay pinalilibutan na ng aking mga tauhan. Tumingin siya sa akin ng may halong puot at paghanga. You think you've won, Nalaya Ero? Uyam niya. We are everywhere. You only cut one head of the Hydra. Then I will keep cutting until there is nothing left to bleed. Sagot ko habang ipinapakita ang isang maliit na device. This device just wiped out your entire offshore network. Ang lahat ng pera nyo, ang lahat ng records nyo. It's gone. You are not a Grandmaster anymore. You are just a man with a white tuxedo and no future. Nang kalad ka rin siya palabas, muli akong humarap sa mga bisita na ngayon ay nakatayo sa takot at pagkamangha. The gala continues, sabi ko nang may mahinang iti. Enjoy the music. Safe ang lahat dito. Dahil sa Aero Empire, ang kalangitan ay mananatiling malinis. Lumapit sa akin si Gabriel. Ang kanyang muka ay may bahid ng ginhawa. It's over, Nalia. We got them all. Hindi pa, Gabriel. Bulong ko habang tinitingnan ng isang notification sa aking relo. The last person on the list is someone we didn't expect. Sa screen ng aking relo, lumabas ang pangalan ng nurse na nag-alaga kay Andres. At ang kanyang huling lokasyon
ay sa bahay kung nasaan ang aking anak na yon. Gabriel! Si Andres! Sigaw ko. Hindi ko na hinintay na matapos ang palakpakan sa loob ng ballroom. Sa isang marahas na paghila sa aking gown, tumakbo ako patungo sa exit. Hindi pinapansin ang mga brilyanteng nalalaglag mula sa aking kasuotan. Ang tunog ng aking mga yabag sa marble na sahig ay tila isang mabilis na tambol ng paparating na sakuna. Sa likod ko, si Gabriel ay mabilis na naguutos sa kanyang radyo. Sofia, ilak ang lahat ng smart access sa bahay na yun din! Sigaw ko sa aking phone habang sumasakay sa naghihintay na SUV. Madam, hindi ko ma-access ang system. Someone bypassed the firewall from the inside. Ang boses ni Sofia ay puno ng desperasyon. Drive, Gabriel! Bilisan mo! Utos ko. Ang sasakyan ay humarurot sa gitna ng kalsada ng Makati, mabilis na lumalampas sa mga ibang sasakyan na tila isang itim na kidlat. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Ang nurse, si Elena. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko sa loob ng 3 taon. Ang babaeng laging naroon sa bawat pag-iyak ni Andres. Siya ang huling barahan ng Brotherhood. Nakarating kami sa harap ng aking mansion sa loob lamang ng 10 minuto. Mga minutong tila kinuha ang lahat ng aking lakas. Ang buong bahay ay madilim. Walang ilaw sa labas, walang bantay. Ang katahimikan ay kasing bigat ng 1,000 kaba. Gabriel, sa likod ka. Ako ang papasok sa harap. Sabi ko habang kinukuha ang maliit na baril na nakatago sa aking hita. Nalaya, delikado. Hayaan mo ang team. Anak ko ang nasa loob, Gabriel. Hindi ako maghihintay. Putol ko sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto gamit ang aking manual key. Ang bawat hakbang ko sa loob ng madilim na sala ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang amoy ng lavender na laging gamit ni Elena ay humahalo sa amoy ng malamig na hangin ng aircon. Elena? Tawag ko. Ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng takot, tanging ang deadly calm na aking sandata. Lumabas ka na, tapos na ang laro. Ang Grandmaster ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Wala ka nang babalikan. Isang mahinang tawa ang narinig ko mula sa itaas ng hagdan. Bumukas ang isang maliit na ilaw at doon ko nakita si Elena. Hawak niya si Andres, na tila tulog pa rin dahil sa gamot. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang hiringgilyang hawak niya na nakatutok sa leeg ng aking anak. Ang Grandmaster? Uyam ni Elena. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong nurse na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng put. Siya ay isang matandang ulyani na mahilig sa drama. Ang Brotherhood ay hindi tungkol sa kanya, Nalea. It's about the legacy. My legacy. I am a Silverio, Nalea. Bianca's just my half-sister. The stupid one. But I am the one they trained to be the silent killer. Napatigil ako. Ang kapatid ni Bianca. Ang tunay na utak sa loob ng aking pamamahay. Elena, o kung sino ka man? Sabi ko habang dahan-dahang ibinababa ang aking baril sa sahig. You want Aero Empire? Take it. I will sign the papers right now. Just let go of my son. Gusto mo siyang makuha? Tanong niya habang mas lalong idinidikit ang karayom sa balat ni Andres. Pagkatapos mong wasakin ang pamilya ko? Pagkatapos mong ipakulong ang tatay ko at ipahiya ang kapatid ko? I want you to feel what it's like to lose everything in a heartbeat. Elena, look at me. Ang boses ko ay naging mas malalim. Bawat salita ay may dalang kapangyarihan. You think you're winning? Check your pocket. Ang cellphone mo. May mensaheng dumating dyan 30 segundo ang nakalilipas. Bahagyang naguluhan si Elena. Sa isang mabilis na sulyap sa kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang apron, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. The bank account in Switzerland? Ang tanging pera na itinago mo para sa pagtakas mo. It's gone, Elena. Pagpapatuloy ko, habang dahan-dahan akong humahakbang pakyat. I didn't just target the Brotherhood tonight. I targeted you. Every alias you used, every hospital you worked at, I tracked it all. You are not a ghost anymore. You are a criminal with a face and no resources.
Manahimik ka! Papatayin ko siya! Sigaw niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig na sa galit. Kill him and you lose your only leverage. Sagot ko nang walang takot. Kill him and I will make sure you spend the rest of your life in a dark room where no one can hear your screams. But let him go, and I might give you 5 minutes to run before the police arrive. Your choice, Elena. Logic or emotion? Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay nabasag ng isang mahinang kaluskos mula sa bintana sa likod ni Elena. Si Gabriel. Bago pa makakilos si Elena, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Sinunggaba ni Gabriel ang kamay ni Elena habang mabilis akong lumapit at kinuha si Andres mula sa kanyang mga bisig. Ang hiringgilya ay tumalsik sa sahig, ang likido nito ay dumanak sa karpet, isang lason na hindi na makakarating sa aking anak. Isang matunog na sampal ang ibinigay ko kay Elena. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng sakit at put na itinago ko sa loob ng 4 na taon. Ang tunog ng pagtama ng aking palad sa kanyang mukha ay umalingaw-ngaw sa buong mansion. This is for my father, sabi ko bago ko siya muling sinampal ng mas malakas. And this is for my son. Napaluhod si Elena. Ang kanyang ilong ay dumanak ng dugo. Ang mga tauhan ni Gabriel ay mabilis na pumasok at pinalibutan siya. Wala nang laban, wala nang takas. Niyakap ko si Andres ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang mahinang paggalaw at ang pagmulat ng kanyang mga mata. Mommy? I'm here, baby. You're safe now. Bulong ko habang tumutulo ang aking mga luha. Luha ng tagumpay at ginhawa. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo mula sa pakikipagbuno. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Is it really over now? Tanong niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilay sa kalangitan. Ang Aero Empire ay nananatiling matatag. Ang aking mga kaaway ay nasa likod na ng mga rehas at ang aking anak ay nasa aking mga bisig. The storm has passed, Gabriel. Sagot ko habang tumatayo ng tuwid. Ang aking asul na gown ay marumi na, ngunit ang aking danggal ay mas nagniningning kaysa sa dati. But the sky is now mine. Totally mine. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing, tila gumuho ang langit sa aking paanan. Nakatayo ako ngayon sa dulo ng isang pribadong runway sa ilalim ng dambuhalang hangar ng Aero Empire. Ang hangin ay sariwa, may dalang, amoy ng jet fuel at kalayaan. Suot ko ang isang simpleng puting pantsuit, ang aking buhok ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Pinalitan na ito ng isang payapang ritmo ng pananagumpay. Mommy, look! It's the Big Bird! Ang boses ni Andres ay puno ng sigla. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang pisingi ay mapula at malusog. Wala na ang marka ng korona sa kanyang braso. Tanging ang malinis na balat na lamang ang natitira. Simbolo ng kanyang ganap na paggaling. Binuhat ko siya at hinalikan sa no. Siya ang aking hilaga. Ang aking dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa gitna ng unos. Yes, baby. And that big bird is going to take us to Palawan for a long vacation. Sagot ko habang nakatingin sa aming pinakabagong aircraft, ang Nalaya 01. Lumapit si Sofia, dala ang isang tablet na naglalaman ng mga huling ulat ng katarungan. Madam, ang huling hatol ay inilabas na. Si Marco Valderrama at ang pamilya Silverio ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang parol para sa economic sabotage at attempted murder. Si Doña Esmeralda ay nasa isang government facility na matapos masequester ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang balita ay kalat na sa buong bansa. Wala na silang kahit isang sentimo sa kanilang mga pangalan. Tumango ako ng bahagya. Walang bahid ng awa ang pumasok sa aking isipan. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa paglalagay ng mga bagay sa kanilang tamang lugar. Si Marco ay humingi ng tawad sa pamamagitan ng isang sulat noong nakaraang linggo. Ngunit hindi ko na ito binuksan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati.
Ang pagpapatawad ay ang pagpili na wag nang bitbit inangpot, habang hinahayaan ang batas na gawin ang trabaho nito. Madam, may isa pa po. Dagdag ni Sofia na may bahid ng ngiti. Si Marco, balita namin ay nagtatrabaho siya ngayon bilang janitor sa loob ng kulungan. Sinasabing tuwing makikita niya ang inyong mukha sa telebisyon o sa mga magazine, hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Hayaan mo siya, Sofia, sabi ko habang ibinababa si Andres. Onluhan niya ay ang kabayaran sa bawat patak ng pawis at dugo na kinuha niya sa amin. We are done with them, permanently. Chairwoman, everything is ready for departure. Ang boses na iyon ay nagmula kay Gabriel. Nakasuot siya ng kanyang full pilot uniform. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Simula ng gabing iligtas niya kami, naging higit pa siya sa isang piloto o tagapagtanggol. Siya ang naging tahimik na katuwang ko sa paglilinis ng Aero Empire. Captain, bati ko sa kanya. Ready na ba ang flight plan? Ang flight plan natin ay malinis na, Leia. Sagot niya habang lumalapit. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang aking balikat. Isang hawak na puno ng respeto at pangako. Walang turbulence, walang mga ulupong, just clear blue skies. Naramdaman ko ang isang kakaibang kilig. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Hindi ito ang mabilis at mapanlinlang na apoy ng nakaraan. Ito ay isang mahinahon at ligtas na init. Tumingin ako sa kanya at noumiti. Marahil, sa hinaharap, may puwang muli ang pag-ibig sa akin buhay. Pero sa ngayon, ang sapat na sa akin ay ang kapayapaang ito. Habang naglalakad kami patungo sa eroplano, napatigil ako saglit at tumingin sa malawak na kalangitan. Naalala ko ang babaeng naiwan sa airport, 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang babaeng tinalikuran, sinaktan at hinamak. Gusto ko siyang pasalamatan. Dahil sa kanyang pananahimik, natuto akong makinig sa aking sariling lakas. Dahil sa kanyang pagtitiis, nahanap ko ang aking tunay na halaga. Ang mensahe ko sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi mo o sa mga brilyanteng suot mo. Ang tunay mong kapangyarihan ay nasa iyong kakayahang tumayo muli matapos kang saktan. At ang talino na gamitin ang bawat bato na ibinato sa iyo upang itayo ang iyong sariling imperyo. Huwag kang matakot sa katahimikan. Dahil sa katahimikan, doon nabubuo ang pinakamalakas na bagyo. At kapag dumating ang oras na kailangan mong lumipad, siguraduhin mo ikaw ang nagmamay-ari ng buong langit. Huwag kang matakot sa katahimikan. Dahil sa katahimikan, doon nabubuo ang pinakamalakas na bagyo. At kapag dumating ang oras na kailangan mong lumipad, siguraduhin mong ikaw ang nagmamay-ari ng buong langit. Sumakay na ako sa eroplano. Hawak ang kamay ni Andres sa aking kanan at ang tiwala ni Gabriel sa aking kaliwa. Ang pinto ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog ng lock ay tila huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Ang makina ay nagsimulang umugong, isog malakas at matatag na tunog ng pagsisimula. Habang ang eroplano ay bumibilis sa runway at dahan-dahang umaangat mula sa lupa, naramdaman ko ang gaan ng aking pakiramdam. Ako si Nalaya Aero, at ito ang aking kalangitan. Malinis, malaya, at sa wakas, akin na.